Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para dun sa gustong matuto ng QuickBooks online. Meron tayong course outline dyan mga boss, madami-dami pa yan. Tsaka meron tayong module binibigay every video. So I'm sure marami kayong matutunan dito mga boss. Tambay lang kayo sa channel natin. At saka pwede nyo siyang ma-access anytime. Basta meron lang kayong internet, visit nyo lang channel ito natin sa YouTube. So promise ko sa inyo mga boss, marami kayong matutunan dito. So kompleto na po lahat. Kailan nyo pa sisimulan? Let's go! Sa video nito ay pag-aaralan natin ang isa sa mga tatlong financial report na binibigay ni bookkeeper sa isang client, which is ang profit and loss. Let's go! I-generate muna natin ang profit and loss report mga boss. So, punta kayo sa reports, standard reports, hanapin natin yung profit and loss. Edit nyo muna yung date from January 1 to January 31. So, sa profit and loss kasi, basically, ito yung mga na-record natin ng mga transactions, yung invoice bills, yung credit note, etc. At yung mga nakategorize pa natin, mga bank transactions, yung Chase Bank, at saka yung credit card. So, hindi nyo ito maintindihan mga boss kung hindi nyo pa nasubukan yung mag-record at mag-categorize ng mga transactions. So, for beginners, I suggest balikan nyo muna yung mga videos natin kasi naka-in order tong pag-upload natin sa mga videos para mas lalo nyong maintindihan mga boss. So, ang profit and loss, or also known as income statement, ay isang financial type of report na napapakita kung magkano ang kinita at ginastos ng isang business over a period of time. So, it could be monthly, quarterly, or yearly. Ang profit and loss ay nahati siya sa iba't ibang section mga boss. Ito ay ang income o revenue, cost of goods sold, expenses, gross profit, other income or other expenses, at saka ang net income. So, pag-aaralan natin to lahat. So, una natin pag-aaralan ay itong sales of product income. So, ito ay isang income account type kung saan tayo physically nagbebenta ng products natin. So, only good items lang ito mga boss at hindi yung mga services type na nirender natin sa client. So, iba yung income sa products at saka iba din yung income sa services para malinaw tayo dyan. So, in our case, ito yung mga product na binibenta natin which is ang galing sa nag-import tayo ng mga data for products and services. So, automatically kasi si QuickBooks na ang nagsosort out sa sales at saka sa product income at hindi ito galing sa mga nung nag-categorize tayo. And I hope clear tayo dyan, ano? Pag sinabi kasing sales of product income, ito ang mga transactions na nagre-reflect dito. Ito yung mga invoice, sales receipt, deposit, credit note, refund, tsaka marami pang iba. So, dito ang total natin kinita when it comes to products is a total of 2,132. And take note na accrual accounting method yung ginamit natin dito, hindi yung cash. So, kasama dito ang lahat ng mga account receivables natin. So, anyway, gagawa tayo ng separate video at i-compare natin yung accrual type at saka yung cash type na accounting method. Pangalawa ay itong cost of goods sold. Ito ang isang direct cost sa pag-produce or pag-purchase ng mga products na binibenta ng isang business. Dito yung mga cost of inventory purchase at saka yung freight and delivery shipping. So, makikita nyo dito yung details. So, sa profit and loss report, meron tayong negative 269.97 na amount. So, bakit siya nag-negative? Kasi nag-apply tayo ng supplier's credit. Kaya siya nag-negative. So, si client na All American Footwear yung American Footwear yung na-applyan natin. Total cost of goods sold ay negative 269.97 at saka yung freight and delivery ay 121.99. So, para makuha natin ang gross profit dito, kailangan natin i-subtract income minus cost of goods sold. So, the result is 2,280.60. Pangatlo ay etong gross profit. So, ito yung amount na pera na nakuha natin sa pag-subtract natin sa income minus cost of goods sales. So, ito yung amount natin which is si 2,280.60. So, importante na makuha natin ang gross profit kasi dito natin malalaman kung magkano ba talaga yung kinita natin sa mga products na binebenta ng isang kumpanya. So, importante na matrack talaga natin yung gross profit kasi kapag mataas yung cost of goods sales tapos mababa yung gross profit,
Ibig sabihin yan, pwede tayong nag-overspending or nag-aaksaya lang ng pera. So in this case, goods naman yung gross profit natin dito. So pang-apat ay itong expenses. So expenses is basically lahat ng nagastos ng isang kumpanya. So importante na malaman natin kung magkano ang nagastos ng isang kumpanya kasi para malaman natin ang mga data kung earning ba si company or hindi. So kasi sa expenses malalaman natin kung saang part ba mas nag-spend tayo ng pera or saan yung mas hindi tayo nag-spend. So sa case natin, kung makikita nyo dito, mas malaki yung na-incurred natin sa mga bank charges. So kung i-click natin yan, so yan yung breakdown sa bank charges natin. So yan yung na-categorize natin lately. And malaki ito compared sa auto expense. Back lang natin. So mas malaki yung bank charges kaysa sa auto expense at saka sa utilities. Kaya ito rin rason kaya umabot tayo sa expenses natin na negative 49,666.36. Panglima natin is itong other income. So dito sa other income, ito yung kita sa business na hindi part sa ating normal business operation. Gaya ng interest income, yung refund, rebates. Example is nagbenta tayo ng asset like equipment or property. So, ito ay hindi part sa ating usual na business operation. Kaya dito ito nagre-reflect. Sa case natin, wala tayong other income dito kasi sa first month natin, which is si January, ay nakadepende lang tayo sa sales of product alone. So, wala tayong nabenta na other assets ng kumpanya. Kaya walang value dito na nagre-reflect. And the last one natin, which is ang very important sa anin na section, is itong net income. So isa ito sa mga pinaka-importante na section sa profit and loss kasi dito natin pinapakita kung ang tunay na profit ng isang business. So dito ang final amount ng pera after na-deduct lahat ng mga expenses sa kumpanya. So sa case natin, kumita yung kumpanya ng 51,946.96 sa isang buwan ng January. So, dito sa net income, isa ito sa mga indicators. Of course, maraming indicators na pwedeng pagbasehan. Pero isa ito para masabi natin na ang isang kumpanya ay healthy pa. And of course, kung hindi kumikita ang kumpanya, so malamang masasabi natin na ito ay lugi na. And then, dito din natin masasabi kung kailangan ba nating mag-expand sa business or kailangan nating mag-cost cutting para makatipid tayo sa expenses. So, yun yung mga 6 na sections under sa profit and loss. Kaya masasabi natin na itong profit and loss ay isa sa major core financial reports na binibigay ni bookkeeper sa client para masabi ni client kung healthy pa ba ang kanyang business or palugi na. So, ganito ka-importante ang profit and loss mga boss. So, ganun lang kung paano natin aralin ang profit and loss. And if itong video ay nakatulong sa inyo mga boss, please naman po mag-like kayo, mag-subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos pa natin na i-upload. So, keep grinding lang mga boss and see you soon.